Ipakilala mo ating bisita ngayon na si Sir El na sasalang sa job interview. Ipapakilala ko pa? Sabi gano'n, no? Oo, kasi matagal-tagal na nawala ito. Nawala sa sirkulasyon ito, kaya dapat mo ipakilala. Matagal-tagal nga nawala ito, pero grabe naman tong researcher natin. Bakit? Talagang pati birthday niya nilagay rito eh. Kailan ba birthday niya? January 22, Lakay. Isang araw lang pagitan ako kasi January 21. Ganun ba? January 22 pala ang birthday nito ni Kong. Akala ko February 29 ito. Kulang-kulang pala Lakay. Pero pati Lakay talaga yung birthplace nilagay. Pero siya ay taga Negros Occidental sa Sipalay City, Lakay. Hindi ko nabanggitin yung iba. Itong researcher natin napakasipag. Pero siya Lakay ay dati ng congressman, dati na siyang mambabata sa Lakay. At wait lang. Marami siyang naipasang batas, Lakay, 61. Kabilang na dyan ang AFP Modernization Law, Salary and Standardization Law na nagpapataas ito, Lakay, sa sweldo ng mga sundalo. Yung fixed term law, Lakay, para naman sa AFP Chief of Staff, Universal Access to Quality Tertiary Education Act, yung buwan ng honoraria, Lakay, para sa mga miyembro ng SK. At nagbigay din sila ng tulong medikal sa mahigit 117,000 Lakay na constituents at 42,000 scholarship grants para sa mga estudyante. Ang ating makakasama, Lakay. Dami rin palang naipasang bill, ano? Lakay, siya pala ay nagtapos ng Bachelor of Science in Electrical Engineering sa Cebu Central Colleges. Not completed daw pala ito, pero nag-aral din siya ng Bachelor of Science in Naval System Engineering sa Philippine Military Academy Class 1995. 95. Ayan. Pero sabi mo kanina, residente siya ng Sipalay City, Negros Occidental. Lakay. Akala ko ang residence nito ABC. Ayan. ABC. Aguinaldo, Bonifacio at Crame. Ayun ka na naman sa mga dati raw pala, Lakay. Dati. Kakosa to sa Aguinaldo, sa Bonifacio, saka sa Crame. Ayan. Pero alam mo ba, naikot na pala niya. Pero siya, Lakay, ay Senior Executives in National and International Security Program din. Nagtapos sa Harvard Kennedy School, Lakay. Harvard dyan pala yes, ito. at Masters of Management sa University of the Philippines Open University. Pag siya pupunta ng Harvard yun, pinapadipot na ni Trump ang mga mga estudyante sa Harvard. Ang ating makakasama, Lakay, of course, ang first nominee ng Magdalo para sa Pilipino Party List, former Congressman Gary Alejano. Ng Magdalo Party List. Ayan. Bueno pala ang Magdalo. Kong, good morning at welcome po sa DZRH dito po sa ating segment na Bakit Ikaw? Ayan, good morning Kong Gary. Ayan. Magandang umaga Kadeo and Miss Stella. Maraming salamat sa pag-anyaya sa akin through Mamalo. At sa inyong mga tagapakinig, taga-subaybay, magandang umaga sa mga kababayan ko sa Visayas at sa Mindanao. Mayong aga gid sa inyong atanan, mayong buntag kaninyong tanan. Bisaya man, Ilonggo pa. Ayan. Mayong buntag. Mayong buntag Bisaya. Ito'y nagapi ko ng pera o nagapi ko ng ginapi lupa? Ko, ginapala. Ginapala, binuldos pa. Ang utang ang ginabuldos. Utang pala. Anyway, Congressman Gary Alejano, sir, ayan, matagal kayong nawala yata sa sirkulasyon. Bakit ngayon? Ayan, bakit gusto yung tumakbo ulit at manungkulan bilang kongresista sa ilalim ng Magdalo Party List? Kasi nga ho, Kadeo, noong 2019 elections ay tumakbo po akong senador sa Otso Diretso nung time na yon. So ang pumalit po sa akin ay si former Congressman Cash Cabuchan. Okay. No, kaya hindi naman kami pinalad at that time, medyo mahigpit ang laban noon. Ay wala naman ako kong bahay dito sa Maynila, matagal akong NPA. No permanent address. Kaya I decided to go home sa Sipalay City, no, Negros Occidental. And since ang tawag ng serbisyo ay nandyan po sa puso natin, kahit tahimik yung buhay namin at gusto ng aking pamilya na hindi magulo, pero parang aatakihin ako sa puso, nanonood ng mga issue na para wala ho tayong contribution. No? Kaya naman itong 2025,
nirequest ako ng grupo na kung pwede bumalik at tulungan ang Magdalo Party List. At ako naman po ay tinanggap po yan na dahil alam ko ho, marami pang pwedeng makontribute sa ating bayan, sa ating gobyerno. So, ikaw pala ang first nominee, Congressman Gary. Sino-sino pa makasama nyo sa na nominees sa Magdalo Party List? Meron ho kaming 10 nominees sa Magdalo. That's the requirement sa COMELEC. No? Yung pangalawa ho ay nakasama ko rin sa kulungan. Classmate ko sa Philippine Military Academy. Kami po ni... Bankmate. Opo, ni Senator Antonio Trillanes. Classmate po kami. Yung second nominee po si Eugene Gonzales. Taga Muntinlupa po. And then... mula doon, dati puro ho kami mga dating sundalo. Ngayon po mga leaders po namin sa Samahang Magdalo na all over the country, simula sa third nominee, si Yvonne Heresa dyan sa Parañaque, sa Maynila sila ni Francisca, sila ni Brosa sa Bicol, no, and Charlie Pascua sa Jensan, at saka si Ronald Galang sa Rizal. No? So, 10 po lahat po yan. Ba't di nyo nakasama dito sa line-up nyo yung mga yung miyembro ng Okud Mutineers na napunta sa Bureau of Customs? Ano naman ho, hindi naman ho, actually nagkaroon ho kami ng medyo hiwalayan at the time nang nasa loob pa kami ng kulungan, pero ganun talaga ang buhay, may dynamics po ang organisasyon. Nag-reconcile naman ho kami, maliban ho kay Captain Feldon. Nag-reconcile naman ho kami ni... Nagbago ba nung naging Customs Commissioner? Baka nagbago naman ho sa ibang paraan. So, nandiyan naman ho sila sa private practices at nag-uusap naman ho pa kami. Okay, take it away, Sister L. Lakay, ang itatanong ko kayo kung matagal silang nagpahinga, bagamat noon marami naman po kayong naipasang batas. Sa inyo pong pagbabalik, kung sakali lamang po pagbibigyan ulit kayo ng masang Pilipino at bigyan ulit kayo ng seat dyan po sa Kongreso, ano naman po yung mga bagong isusulong po ninyong batas at ano po yung mga plano, mga pangunahin po na pagkaupo nyo po, anong priority po ninyo? Unang-una, dahil nga sa sektor ho kami ng defense and security nang galing. At sa totoo lang, dyan ho nakilala ang Magdalo dahil sa aming mga hinaing sa loob ng organisasyon. Yan pa rin ang aming unang tutukan na legislative agenda, Ms. Stella. Ang National Defense and Security, no, na kung saan ay sumusulong ho tayo ng reforma sa security sector, yung ating modernization, kasi modernization ho natin 3 horizon ho yan at patuloy ho dapat nating sinusulong ho yan, no. And then yung professionalism sa ating uniform personnel, no, lalo na sa recruitment, sa training, yung internal affairs service, patibayin po natin yan. Kasi continuing yung issue no? And then, alam mo, sa present security situation sa ating bansa, lalo na sa West Philippine Sea, dapat to tingnan natin maigi itong ating pagpapalakas ng ating reserve force. No? Kasi ang defense po ng ating bansa ay hindi lamang responsibilidad ng ating armed forces o kapulisan. Responsibilidad po ng lahat yan. Ang problema ho, kung hindi naman ho tayo naisanay dyan, baka maging liabilities ang karamihan sa atin. So kailangan ho nating ihanda at pag-usapan ang mandatory ROTC. No? And then, ang pangalawa po ay itong maritime sovereignty and resiliency, no? Na sinulong ko na rin sa nakaraang mga kongreso ang pag-create ng Department of Maritime and Oceanic Affairs. Dahil nga ho, meron tayong issue sa ating mga karagatan, maraming ahensya ng gobyerno at polisiya na hindi po na-harmonize. So we need to harmonize all the policies affecting our maritime domain, no, para ma-direct ho yan sa tamang direksyon. Sa resource protection, pag-organize ng depensa sa ating coastal, and pagpapatibay ng ating coastal defense. No? So, nabanggit yung defense Congressman Gary Alejano, sir. So, kayo po ay sang-ayon sa pagtatalaga ng mga EDCA sites dito at paglalagyan ng Typhoon missiles na tinututulan ng iba dahil tayo daw ay magiging, baka maging pawn lang tayo ng Amerika at maging ma-involve tayo sa proxy war. Target tayo ng mga kalaban.
Ganito po yan, ako'y sangayon. Kasi noon ho, importante na tayong bansa ay nakatuon sa ating national interest. Hindi po tayo tuta ng Amerika, no? At hindi rin tayo dapat paapak sa China. So ano ho ang dapat natin gawin? Una, titingnan natin kung ano ang interest ho natin. Okay. Dahil yung China and the United States, Taiwan, they have their own national interest to pursue. And now we should look at our own national interest. Ano bang ating interest? Na dapat patibayin natin ang ating depensa para maging kagalang-galang naman tayong miyembro ng international community. Ngayon po, kung merong malaking bully sa katabi mo, kailangan mong kalyado. No, kailangan mong kalyado. Sa nagkataon lamang na long-term strategic objective din ng China na basagin itong island chain na parang bakod ho ito mula sa Japan, Taiwan, and West Philippine Sea, nandito ho tayo, wala tayong option. Assuming na lang ayaw naman nating hingin na magkagyera, maghanda man tayo hindi, damay ho tayo. So mas maganda na ho na whatever happens, ay tayo'y naghahanda. So ako'y nagsasang-ayon yan na magkaroon tayo ng matibay na alyansa sa ating mga kasamang ibang bansa, kasama ng United States. Pero hindi ho natin policy ang gyera. Last resort po yan. Ayan, pang-depensa lang po tayo. Depensa. Ayan, defense sa anumang external aggression, ika nga. Ayan, So anyway, Congressman Gary, ayan, alam po nyo, kayo po ay matagal ding nakulong, wala ba kayong balak naman daw na ihaing mga panukala o para naman sa mga PDL natin? Ayan, yung mga kakosa. Ayan, alam naman kosa. Ayan, alam naman natin na tipid na tipid ang kanilang pagkain. Ayan, nakasama sila sa kulungan. Tsaka yung facilities natin. Facilities. Actually ho, na tingnan na rin ho in the past, hindi lamang ng representasyon ngayon, kundi ng mga ibang congressmen din. In fact, nung panahon ni Secretary Laila de Lima, kasama ho tayo sa pagtingin doon sa Bilibid Prison. No? Kaya ako, alam na alam kong hindi involved si former Senator Laila de Lima sa issue ng droga doon dahil kasama ho kami sa Justice Committee nung nagtingin ng issue bago i-raid yun. So ngayon ho, sa totoo lang, ang pwede natin hong tingnan dyan is yung pag-improve po ng ekonomiya ng ating bansa. At yun, magsisimula sa loob ng gobyerno. Kasi ho, ang daming competition ng resources sa ating bansa. Katulad ng mga PDL sa loob ng kulungan. So kasama kasi ang pagkulong sa justice, sa pilar ng justice system natin. So kailangan maging maayos po para ang sistema sa loob ay rehabilitation para pagka natapos siya, i-reintroduce mo sa community, ay produktibo siya. Ang nangyayari ho kasi, pag pinasok mo sa loob ng kulungan, lalo maging kriminal ang ating mga kulong dahil sa loob ay napakaraming illegal na ginagawa. Dapat gayahin kayo, nakulong na, naging congressman pa. Ayan. Kasi ho, hindi namin sinayang aming oras sa loob ng kulungan. Nag-aral ho kami. Sa loob. Opo. Talaga? Actually, I will take this opportunity na pasalamatan yung University of the Philippines, Open University. OU, yes. Nag-eskwela ng bayan pala ito. May Open University. Nagpapanggap po sila na aming mga relatives to be allowed to enter the detention center. Pero sa katunayan, mga professor ho namin sila. Pagpasok sa loob, ay marami ho kaming nag-aaral. Aba talaga? Kasi we believe that if we want to be part of the change of our country, kailangan ho nating i-equip ang ating sarili. Hindi pwedeng iiyak-iyak, gugulong-gulong pa sa loob ng kulungan. Actually, Congressman Gary, pati sa Muntinlupa, maraming graduate sa under perpetual university sa Muntinlupa. Tama ho yan. May mga magulat ka, may nag-aaral pa ng law noon, nakulong na. Pero saka may mga program na rin yata ang ngayon lakay para mag-aral yung ating mga PDL. Ayan, tama. Kaya nga tinawag na correctional, di ba? Tama ho. Correctional rehabilitation para, at saka dapat ho hindi magkaroon ng diskriminasyon. Kasi sa amin din, nagkaroon ng ganon. Kasi yung aking pag-aaral, ang aming pag-aaral sa loob ng kulungan ay panakaw ho, Kadeo, Ms. Stella. Kasi hindi ho kami pinapayagan. Kasi sa tingin ng merong sistema na napakahigpit. At ang tingin ng ibang custodian, lalo na sa military, nandiyan kayo sa kulong, ano pang parusahan? Parang privilege naman na mag-aaral pa kayo. Sabi ko, iba yung mindset, parusa So dapat to meron hong sistema ng rehabilitation. Kaya nga ako ho, nung ako'y kongresista,
hindi ako pabor ho sa extrajudicial killing ho. I believe na merong tsansa ang lahat na nagkakamali sa ating lipunan. Okay, Congressman Gary Alejano, bago mo sagutin yung tanong ko, ayan, na habang nakulong kayo, nagbalak ba kayo magkudita doon na tumakas? Man on the street muna. Prison break. Netflix pala. Pero bago yan, Kong, bago pa sa iba naming mga katanungan, mayroon po magtatanong sa inyo na isa sa ating mga kababayan at meron tayong man on the street kasama ni RH52 Edniel Parosa na nandyan ngayon sa Pasig City. Edniel, sino yung kasama mo? Ano ang kanyang katanungan kay former Congressman Gary Alejano? Edniel? Magandang umaga kay at Mr. L at kay Congressman Gary. Nandito tayo ngayon sa kahabaan, bahagi ng Doña Julia Vargas Avenue sa Barangay Grugong sa lungsod ng Pasig, kung saan ating inaabala itong mga naka-coffee break ngayong umagang ito ng Tuesday. Kasama natin, isa dyan sa mga yan ay si Kuyang Jan. Ay sa DJ Rich, inabala kita sa iyong anong trabaho mo, sir? Landscaping. Ibig sabihin sa parang, ano ba yan? Gardening. Ito malapit na mall. Okay. Si Kuyang Jan ay habang naka-Yossi break at soft drinks break dito, inabala natin may katanungan kay Congressman Gary. Hello po, magandang umaga po. Magandang umaga. Pag nanalo po ulit ang Magdalo, paano ang kapakanan namin mga civilian at paano ang peace and order? Peace and order. Peace and order. Lalo na daming kidnapping na naman. Makakapakanan naman daw ng civilian dahil alam natin si Congressman Gary Alejano at ang Magdalo nakafocus sa ating uniform personnel. Paano naman daw ang mga civilian? Baka puro sundalo lamang ang kapakanan ng sundalo at mga PDL ang ipapanukalan ng mga taga-Magdalo. Ganito po yun. Sasagutin ni Kong. Ayan, sasagutin ni Kong. Ganito po yun. Sabi ko nga, doon sector kami nanggaling at yun ang priority natin. Pero hindi ibig sabihin na yun lang yung ating legislative agenda. Actually ang dalawang sectors pa na gusto nating i-represent ay yung mga mahihirap nating mga kapatid. No? At pangatlo, yung ating mga kabataan. No, so doon naman sa mahihirap nating mga kapatid, in fact, naging author din ang Magdalo doon sa pagsulong ng 4Ps, no, na maging institution siya. And I hope ma-review ulit ho yan dahil pantawid dapat ho yan hindi forever, no. And ang tinitingnan ho natin para sa mga mahihirap ho nating mga kapatid, long term kasi na importante maging maayos ang ating gobyerno kasi bilyon-bilyon pong nawawala sa ating pondo dahil sa korupsyon sa ating gobyerno. Kaya nga, matinding Magdalong tumayo at lumaban sa mga umaabuso at nagnanakaw sa gobyerno. So mas maganda example yan, itong taon na ito ay halos 1 trilyon ang budget natin sa infrastructure project sa DPWH. At merong pag-aaral at ako'y naniniwala na halos kalahati dyan, halos 500 billion will go to the pockets of the politicians. So imagine mo kung 500 billion na nawawala, doon pa lamang ho yan, no? Ma-reduce ho natin yan. Ang gobyerno magkaroon po ng mga empleyadong magagaling na kaya nagpanukala din Magdalo ng nag-salary standardization law kasi pumunta kami kadeyo Estela sa official trip sa Singapore and Hong Kong. Paano nila nagawa na wala yung korupsyon? Pinataas talaga yung sweldo 3 to 4 times over. Kasi yun ang pinaka-importante. Pero tinaasan ho ang transparency and accountability. Na kung baga ay masasayangan ka kung matanggal ka sa trabaho dahil ang taas ng sweldo, may mga benepisyo, ang anak mo scholar, pero kung magagaling ang empleyado mo, mataas yung sweldo, makaka-attract ang the best and brightest sa ating community. Kasi ang gobyerno ngayon, pasensya na marami ho dyan, mga latak sa community yung kinukuha natin accommodation mga relatives ng mga politiko. No? So, ang serbisyo na ibibigay, lalo na sa mahihirap natin mga kapatid, latak din. No? So, yun ang unang ating titingnan, yung maayos ang corruption, matanggal ang corruption o mabawasan, and then ma-professionalize po natin ang hanay ng kawani ng ating gobyerno. Ayan, Kuya, okay si Kuya na. John. Alam mo, Kuya, pagka nanalo si Congressman Gary Alejano, kukunin ka sa Congress na staff. Papasukin natin sa sundalo. Gusto mo magsundalo? Ayaw po. Okay. Na satisfied naman siya sa sagot.
Live mula rito sa Barangay Ugong sa lungsod ng Pasig. Balik sa inyo, Lakay at Sister El. Kakape ka yata sa McDo dyan eh. Nag-break din. Maraming salamat, Thank you, Edniel. Ayan, at kay Kuya Jan. Kuya Jan, ayan. Okay, Congressman Gary Alejano, sir, ayan. Itong Magdalo Party, identified din kay former Senator Antonio Trillanes. Tama po. Ayan, kayo pala ay ini-endorse din, siyempre, at siya ay tumatakbong mayor ng Caloocan. Caloocan Ayan, po. anong suporta ang ginagawa ng former Senator Trillanes sa inyong grupo sa Magdalo? At ano ang tsansa ng manalo sa Caloocan? Ganito po yan, mula noon, ang tawag ko sa amin, parang suicidal ho kami. Na parang as long as tama ho ang gagawin ho namin, tumatayo ho kami regardless of the consequences. Kaya nga, masasabi natin sa ating mga kapatid sa taong bayan, na pag tumayo ho kami, ay kapakanan ng bansa ang amin tinitingnan. Ngayon, mag-swerte ho taga-Caloocan na nagdesisyon si former senator na tumakbong mayor dyan. Makakaasa po kayo na talagang sincero ang kanyang intention na ayusin ang Caloocan. At husgahan nyo siya. Pag binigyan nyo siya ng pagkataon, husgahan nyo siya kung patamad-tamad ba siya at corrupt din siya. Dahil pinakita na niya sa Senado na siya yung top-performing senator nung siya ang nakaupo. At hindi ho siya na-involve ni isa sa corruption. At yun po ang dadalhin niyang quality of service sa Caloocan. Ngayon po yung Magdalo po ay tumutulong sa kanya at tumutulong din po siya sa amin, no? Dahil yung backbone niya rin po sa Caloocan ay Magdalo Party List, no? Na ang ating sinusulong din is responsible citizenship at good governance. Kasi nga ho, kadayo Ms. Stella, nakakalungkot. Parang sinusubukan nung nating i-educate ang ating mga kapatid na yung pagbebenta ng boto, pagboboto ng mga magnanakaw sa gobyerno, merong long-term effect. Gutom pa rin ng Pilipino. No? So, we are also advocating for good citizenship. Ayan. Congressman Gary, nasobran na yata kami na oras sa'yo. Sabay ganun yun. Bilang panghuli po, Congressman, sige, manawa ko kay inyong Mista, ayan. At dati yung kasama sa Oakwood, ayan, naging Customs Commissioner para bigyan kayo ng pondo, campaign fund. Iba pala, akala ko naman bakit ikaw? Hindi, pa sa kalye lang yan. Pero pwede na rin sa panawagan kay Commissioner pa Eldon. Ayan, baka mag-donate ng campaign fund sa Magdalo. Ayan. Anyway, kidding aside, Congressman Gary Allen, sir, bilang panghuli po, ayan, ano po inyong mensahe sa mga kababayan natin? Ayan, bukod sa mga taga-Sipalay, kung bakit kayo ang dapat iboto sa darating na eleksyon? Bakit ang Magdalo? Bago ko po sagutin nyo, pag may donation po na gano'n, in case lang naman, hindi po kami tatanggap ng gano'n. Anyway po. Ayaw mo tanggapin ang donation ni Commissioner pa Eldon? Hindi po. Kami po mula noon, pagtingin po namin ay nanggaling sa ibang paraan, ay hindi po namin tatanggapin. Okay. Ako po si Gary Alejano, dating sundalo, naging kinatawan na rin ng Magdalo Party List. Muling buwabalik, tumingi ng tulong po sa inyo sa ating mga kababayan. Yung Magdalo po ay lumabas sa public consciousness precisely dahil gusto natin magkaroon ng reforma sa armed forces at pagbabago sa ating gobyerno. Kaya nga ho, kami ay nag-aklas o nagrebelde, no, nakulong pa ng 7 taon, nagpapakita yan Kadeo at Ms. Stella na tunay na representasyon po ito ng sektor at hindi lamang mula sa political dynasty o nandyan para protektahan ang mga negosyo, no, na ginagamit ang pwesto sa gobyerno. Ngayon, ang Magdalo po, I would like to report sa taong bayan na sa mga sumuporta po sa amin at sa suporta, hindi po sayang ang inyong suporta sa Magdalo. Bakit po? Dahil ang Magdalo Party List po ay naging top-performing party list ng nakaraang kongreso, mga kongreso. Kaya nga binanggit ko kanina, marami po tayong performance po dyan. Ang nakakalungkot lang ho diyan ay pagka siniraan ka sa publiko, parang hula kang ginawa. No? And then, pagdating naman sa oversight function, tayo ay tumatayo at lumalaban. Lalo na sa West Philippine Sea, marami pong tinago dyan, in-expose po natin. At sa ka-issue ng extrajudicial killing, tinayuan po natin yan dahil alam po natin dapat tumibay ang democratic processes at institutions sa ating bansa. At ang pinaka-importante, never po ka na-involved sa corruption ang Magdalo. Kaya nga po, nakita nyo naman po ang
ang performance ng Magdalo at makakaasa po kayo na pag ang Magdalo ay nandyan at binigyan nyo ng mandato, kami po ay tatayo at ipaglalaban po kayo. Number 42 sa balota po, ang Magdalo Party List. Maraming salamat po. Congressman Gary Alejano, sir, maraming salamat po and good luck. Ayan, Number 42. Ayan, Number 42. Magdalo Party List. Ayan, first nominee, former Congressman Lieutenant Colonel Gary Alejano at number 42 sa balota. Thank you and good luck, Congressman, sir. Maraming salamat. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.